Good afternoon and assalamu alaikum. My name is Narhani Eskusain. I am the first reporter from Group 6. Our first topic is all about indigenous people, ancestral domain, and peace. So now let's proceed to the introduction of our topic. So, indigenous people are an important part of many societies around the world. They have unique culture, tradition, and a strong connection to their land. Understanding their rights and protecting their ancestral domain is important for promoting peace and development. So, respecting indigenous community helps build a more peaceful and inclusive society. Ang indigenous people ay isang mahalagang bahagi ng society sa buong mundo. Sila ang unang nanirahan sa isang lugar at may sarili silang kultura, tradisyon at paniniwala na naipapasa mula sa kanilang mga ninuno. Malakas din ang koneksyon nila sa kanilang lupa dahil dito sila kumukuha ng pagkain, kabuhayan at dito rin nila pinangalagaan ang kanilang kultura. Kaya mahalaga na respetuhin natin ang kanilang rights at ancestral domain, para mas ma-promote natin ang peace, respect, at society development. So now, let's proceed to the indigenous people. So what are the indigenous peoples? Indigenous people are the original inhabitants of a particular region who have their own culture, tradition, and social system. Ang indigenous peoples, ito ay ang mga unang naninirahan sa isang lugar or region. May sarili silang kultura, tradisyon, wika at paraan ng pamumuhay na naipapasa sa bawat henerasyon. Karaniwan matagal na silang naninirahan sa kanilang komunidad kaya malapit ang kanilang koneksyon sa kalikasan at sa kanilang lupain. Halimbawa dito sa Pilipinas, may mga indigenous people tulad ng Lumad sa Mindanao, Ifugao sa Cordillera at Bajau na kilala sa pamumuhay malapit sa dagat. Sila ang tumutulong sa pananatili ng kultura at tradisyon. Second is ancestral domain. What is ancestral domain? Ancestral domain refers to the lands, waters, and natural resources traditionally owned, occupied, or used by indigenous peoples. So, ang ancestral domain, ito na yung mga lupa, tubig, at likas na yaman na matagal nang ginagamit at pinangangalagaan ng mga indigenous people. Hindi lang ito simpleng lupa para sa kanila dahil ito ay mahalaga sa kanilang kultura, kabuhayan, at identity. Dito din sila nagsasaka, kumukuha ng pagkain at nagsasagawa ng kanilang tradition at ritual. Halimbawa din ito ay ang Ifugao rice terraces na ginawa ng mga ninuno ng Ifugao at ginagamit pa rin hanggang ngayon. Pinapakita nito kung paano nila pinangalagaan ang kanilang mga lupain at kultura. Good day, ma'am. I will discuss about local governance. Local governance is the most accessible level of a public administration focusing on making and implementing decision managing public services and promoting development at the municipal, city, or provincial level. Ang local governance ay tinuturing na pinakamadaling lapitan na antas ng pampubliko, pangangasiwa, dahil ito ang pinakamalapit sa mga tao, mas madali kang makapunta sa iyong barangay, city hall, or munisipyo, kumpara sa mga ahensya ng pambansang governance. Halimbawa ng local governance sa Cotabato City, no? Paggawa at pagpapatupad ng mga desisyon. Ipagdiriwang ng Sharif Kabunsuan Festival noong December 1, 2025. Official na binuksan ng government lungsod ng Cotabato ang Sharif Kabunsuan Festival like mga trade fair para sa lahat sa People Palace. Ang trade fair na ito ay bahagi ng tawanan ng pagdiriwang ng lungsod na nagpaparangal sa mayamang kultura, pamana at kasaysayan ng mga mamayang Bangsamoro. Ang pagdiriwang na ito ay naglalayong isulong ang turismo at lokal na negosyo sa lungsod. Assalamualaikum. My name is Aljamir Ulanen Patan. Ang topic ko po, decentralization and peace building. Decentralization is the process of transferring power and authority and resources from the central government to local government, such as a province, cities, and communities. Its goal is to make governance more participatory, responsive, and closer to the people. Peace building refers to long-term
effort to prevent conflict and create sustainable peace by addressing the root cause of the violence such as the inequality, lack of representation, and weak institution. Ang decentralization ay ang proseso kung saan ang kapangyarihan, responsibilidad at resources ng pamalahan ay isang pinapasa mula sa national o central government papunta sa mga local na pamalahan tulad ng probinsya, lungsod at barangay. Layunin nito na may lapit ang pamalaha sa mga mamamayan upang mas maging epektibo ang serbisyo at mas makilahok ang mga tao sa paggawa ng mga desisyon. Samantala, ang peace building ay tumutukoy sa mga hakbang at proseso upang makamit at manatili ang matagalang kapayapaan sa isang lipunan. Hindi lamang ito tungkol sa pagtigil ng digmaan o karanasan, kundi pati na rin sa pagresolba sa mga ugat ng konflik. Tulad ng kahirapan, hindi pagkapantay-pantay, diskriminasyon, at kakulangan sa maayos na pamamalaha. Magkaugnay ang decentralization at peace building dahil ang pagbibigay ng kapangyarihan sa mga lokal na pamalahan ay maaaring makatulong upang mabawasan ang mga hidwaan o konflik sa isang bansa. Kapag may boses ang mga lokal na komunidad sa mga desisyon at may kontrol silang sa kanilang mga resources at development programs, mas magkaroon ng tiwala ang mga mamamayan sa pamalahan dahil dito nababawasan ang galit o sama ng loob ng mga grupo na maaaring magdulot ng karanasan o sigalot. Halimbawa, kung ang isang rehiyon o komunidad ay may sariling kapangyarihan na magdesisyon tungkol sa kanilang ekonomiya, kultura o development project, mas nararamdaman nila na pinahalagaan ang kanilang pangangailangan at identidad. Ito ay nakakatulong sa pagbuo ng pagkakaisa, kooperasyon at kapayapaan sa lipunan. Ngayon pa man, mahalaga na maayos ang pagpapatupad ng decentralization. Kung hindi ito may papatupad ng tama, maaaring magkaroon ng lokal na korupsyon o labanan sa kapangyarihan na maaaring ring magdulot ng bagong konflik.